Eto, punta na tayo sa mga dating trends natin. Eto, the first one is, kwento mo yan, syempre, masama ako dyan. To explain lang, alam mo naman, after breakup, syempre, kanya-kanyang kwento, ganyan. So, syempre, kasi yung nagkakwento, siya yung bida. Di ba? At yung kinakwento, si ex, syempre, siya yung kontrabida. Lamado. Di ba? Kahit hindi ko may kasalanan, ganun. Or, basta ganun. So, kayo, may experience na ba kayo dyan? Wala. Lurks. Wala. Ikaw, Lurks, sa mga ex mo, like, looking back, sa past mo. Init dito, Alam mo na lahat ng mga dinate mo, pare. Pwedeng sa sobrang malayo ng past, pwede ding medyo recent na past. Like, bahala. So, ganyan, may experience ka na ba na naramdaman mo na parang, ay, kwento niya to, sige, masama ako dyan. Syempre. Syempre. Di ko na sabihin kung sinong ex. Oo. Pero syempre na-experience ko na kasi nung during that time naman wala akong magawa kasi ang hirap naman ito. Wala akong magawa kasi basta wala akong magawa. Wala akong magawa. Tsaka wala sa akin yung pabor. Out of your control din. Wala, out of my control. Yeah. So, out of respect na lang. Shut up ka na Shut lang. up na lang. Shut up ka na lang. Ganun na lang. Pero now, looking back sa sa experience mo na yun, ano ba, would you say na parang like there's much to the story pa na sana nasabi mo or para sa'yo parang wala na ano na to, parang lahat parehas na kami may kasalanan, okay na, hayaan na natin. Yeah. Actually gusto ko noon nung fresh pa parang kausapin siya kung ano talaga nangyari, pero ngayon kasi through the actions, yun na lang yung closure ko, yung actions. Yes. Na nakita ko, na naranasan ko. Yeah. Okay na yun. Hindi na kailangan mag-explain. Kasi pag nag-usap pa kami nung ex na yun, parang hihirap pa kung i-explain mo pa. Tas, mas gugulo lang. Tsaka, totoo rin naman, pareho kami may kasalanan. Ganoon naman lagi pag sa breakup. May kasalanan yung isa, may kasalanan din yung, alam mo yun. So, no need na sa akin para sa kumuha ng parang clarity. Kumbaga, yun na yun. Okay na. I think din kasi, not just in relationships, but in life in general, sometimes you just have to be comfortable being the bad guy in that person's story. Na, wala yun na yung, tama, yun nga, kwento mo yan masama ako dyan. So, sige, kung yan yung truth mo, kailangan hayaan mo na lang siya. Wala ka na rin magagawa. Hindi mo na kailangan na i-defend pa yung sarili mo sa lahat ng mga tao. Yun. May na-experience din ako na ganyan, that I dated someone, tapos, meron kasi may group of friends siya na in-introduce niya sa akin. So, naging friends ko na rin. Super close kami. Then, when we ended things, I think ako kasi yung nag-end. And I knew na siya yung super heartbroken. Tapos, parang I wanted to give him, parang hindi na ako muna nakipag-usap dun sa friends na yun. Kasi parang gusto ko muna ibigay sa kanya. Parang, sige, dyan ka muna, magkwento ka dyan. Yan yung group mo. Kasi may friends din ako Like, meron ako mga tao nakakapitan ko. So, parang ayoko na lang maging unfair na mag-share din ako sa kanila. Tapos, di ba? You get what I'm saying? Na, sige, basta yun. Sa kanya na yun. Sa kanya na yun. Tapos, after a few months, I was able to meet with that group of friends. Ang dami nilang kinento sa akin ang daming kinento ni Guy na masama about me. So, nagulat din ako doon na, okay, kwento mo yan, masama ako dyan. And hindi na din ako, iniisip ko pa noon na should I confront him na parang yung kwento mo hindi naman ganun exactly parang hindi naman ganun yung nangyari. Pero at the end of the day, iniyaan ko na lang. Hindi ko na siya kinausap. I know na mali yung mga sinasabi niya about me. Pero konsensya niya na lang yun siguro. Basta ako, alam ko sa sarili ko kung ano yung mga nagawa kong tama at mali. Yeah. Well, ako naniniwala din ako kasi na actually, there's 3 sides of the story. Yung story niya, story mo, and the truth. And the truth, 'di ba?
So, Story ng kaibigan mo. story mo, story ko, My day story nating lahat. Ganon. Diba? Pero, Diba? ako Ikaw, din, Buds. may experience din ako na, well, I was in a long-term relationship. Tapos, well, mga ginawa ako sa past, ganun. Tapos we moved past it. And then, may incident talaga na nangyayari na doon na nawala talaga. So, syempre, parang kinukwento ko yung incident na yun as to why it happened, bakit ganun yung nangyari. Tapos narinig ko na parang siya na yung may kasalanan nun kung bakit nangyari yun. Tapos yung kwento niya is, kasalanan ko pa rin. Ikaw pa din. Oo, na parang ginawa niya yun kasi yun sa mga dati ko daw ginawa. So kasalanan ko. Tapos wala, para sa akin, sige, kwento mo yan. Kwento na niya yun. Kwento mo na yan. Kwento mo na yan. Sige, ako yung masama dyan. Tsaka Okay doon ka na. lang magiging peaceful kasi pag Oo. tinanggap mo niya. And tinanggap ko na rin sa sarili ko na yes, nagkakwento ako and minsan may times din na siya yung masama sa kwento ko. Oo. Hindi ko rin siya nakakwento ng Lahat buo. naman, lahat May mga bagay akong nakakalimutan, may mga detalye akong hindi ko nasasabi. naman. And nagkwento ako sa mga kaibigan ko kasi kailangan ko lang ilabas yung naramdaman ko. Yeah. Nasaktan din kasi. Na sinasaktan ako, ganun. And lumalabas yung emotions na yun pag nagkakwento ako. Kaya nagmumukha rin siguro masama siya. At na tinanggap ko na lang rin na ganun talaga. Yeah, that's just a part of relationships. Yun talaga ang buhay. Tsaka tao. Wala naman talaga sobrang linis na tao. Totoo. Di ba may mga sinasabi tayong like, there are people that are good friends but they might not be as good as partners. Ganun. Like maraming mga Yes. dimensions yung mga tao. So, Yeah. hayaan na natin.